Marian FM. Hilungos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon, Kapitan Canoto Totong Alcuino, o mas naila sa iyang mga hilungos nun nga kahigalaan sa iyang panahon, sa tawag nga Kapitan Totong. Siya ang ikanapo nga hilungos nun nga nibarog nga amahan sa lungsod Silongos og nigunit sa rindas mga sa lungsod sa tuig 1916 ngadto sa tuig 1919. Kana base sa nahipatik sa nahisuwat sa kasaysayan sa lungsod Silongos. Si Canoto Totong Alcuino nahimugso nitong tuig 1883 sa lungsod Silongos og naminyo ngadto ni Concepcion Villaflores. Usa siya sa mga tinamod o ginahod sa lungsod Silongos sa iyang panahon. Dili lamang kay nagdala siya sa bansagon nga Alcuino, kundili usasab siya ka prokurador hudisyal o usasab ka lisensyado nga surveyor. Mga propesyon nga sa maong panahon sulagma ra kaayo nga maangkon ni bisan kinsa sa lungsod Silongos. Hinungdan nga naangkon niya ang dakong pagtamod o pagtahod sa mga lungsuranon. Atol sa mga katuigan sa iyang pangatungdanan isip amahan sa lungsod Silongos, usa sa iyang gitutukan mao ang pagplastar sa nagpadayon nga katukuran kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Silongos ug sa maong panahon nagkadaghan na ang mga kawani ini gumikan sa nagkadaghan malusab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iya nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod og giuntop ang pag-ugbok sa pundasyon ini gikan sa eskina sa karaan nga Kuerpos Kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar ug RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usagyod sa iyang mga prioridad nga makulukar ug maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto, wa pay klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. Og sigon pas katigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo og papahigayon og mga klase. Diyay higayon nga usa ka bahin sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos ang gihimong lawak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo, ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diha sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong at bang sa munisipyo sa lungsod sa Silongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon. Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang gabaldon building sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mauna karon ang primary campus sa Hilongos South Central School og sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos nahitsura ang kitibukan sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Hilongos og kun unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School. Gihulagway nga usa ka makinadmanon og adunay lantip nga pangisip si Kapitan Canoto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato ug Matalom. Siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nahisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris. Napipila lamang kana sa mga nahimo nga legasiya
ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa lungsod sa Hilongos. Agig pagtamon o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa katilingbang Hilongos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy o sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod sa Hilongos nga mao ang CV Alcuino Street. Mayor Guillermo Imong Navarroza. Si Mayor Guillermo Imong Navarroza mao ang gipahinungdan sa kalye gikan sa kasamtangang ganghaan sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos paingon karon sa municipal gym. Apan si kinsa man si Guillermo Navarroza ug unsa man ang iyang natampo sa mahaltang lungsod sa Hilongos. Si Guillermo Imong Navarroza usa ka lungmad nga Hilongosnon nga nahimugso niadtong Hunyo 25, 1870. Base sa limitado nga rekord sa kasaysayan bahin ni Mayor Imong, nahimo siyang sakop sa konseho sa lungsod. Nahimo usab siya nga vice mayor ug human nahimo siya nga mayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1915 hangtod sa tuig 1916. Atol sa usa ka tuig niya nga pangatungdanan isip mayor sa lungsod sa Hilongos, ang usa sa tataw niya nga nahimo mao ang pag-establisar sa kasamtangan nga merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Giingon sa kakaraanan nga kaniadto dili pa mao ang dapit karon nga himutangan sa isdaan o karnihan ang merkado publiko. Sanglit sigon pa nila nga diha sa sitio Lipata sa barangay Western Poblasyon ang karaang merkado na himutang. Sanglit ang maong lugar dool lang sa dagat o didto na ang mga mananagat mutumod sa ilang makuha gikan sa laod. Apan sa panahon sa administrasyon ni Mayor Guillermo Navarroza, nahukman nga ibalhin gikan sa sitio Lipata ang merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Gumikan sa nagadaghan ang mga tao sa lungsod ug ang sugod na nga pagpiskay sa ekonomikanhon nga kalihukan sa sentro sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga nakita sa administrasyon ni Mayor Imong nga dili na praktikal nga mahimutang gawas sa sentro sa komersyo ang palitanan ng isda. Bisan pa man sa kamungbo lamang sa panahon sa iyang pangatungdanan sa lungsod sa Hilongos. Apan ang iyang nahimong lakang usa sa nag-umol sa mag-usab sa dagway sa lungsod sa Hilongos sa kasamtangan niini nga sitwasyon. Mayor Inosentes Titing Flordelis Villaflor nahimugso niadtong Disyembre 28, 1893 dinhi sa lungsod sa Hilongos. Siya naminyo ngadto ni Eustacia Orhel Relente og nakabaton sila og 13 ka mga anak nga sa ilang pagdako nahimo sab sila nga mga prominente nga mga sakop sa katalingbang Hilongosnon. Usa sa iyang mga anak nga nikulit sa iyang pangan sa tagsa-tagsa kadughan sa mga Hilongosnon nga nidayo dito sa kauluhan mao si Attorney Herminio Villaflor o mas naila sa mga Hilongosnon kaniadto sa tawag nga Manuminyong. Siya ang dangpanan sa mga Hilongosnon kaniadto dito sa kauluhan ug diin libre nga nipuyo ang si bisan kinsa nga Hilongosnon sa iyang panimahay ug wa sab sila pabayra bisan usa ka dako sa ilang mga konsumo sa panimahay ni Manuminyong. Lain sab sa iyang anak mao si Dr. Eli Villaflor nga sud sa pipila ka tuig sa iyang kabatan-on nihad sa iyang kinabuhi sa paghimo sa mga misyonaryong buhat sa pagpanambal dito sa mga nasod sa Afrika. Samtang usasab sa iyang anak ang nisunod sa tunob ni Mayor Titing Villaflor sa kalibutan sa politika ug muduma sa lungsod ug mao ang bugtong babae nga nahimong mayor sa lungsod sa Hilongos sukad masukad. Si kanhi Mayor Altagracia Grasing Villaflor, ang labing una sab nga doktor sa lungsod sa Hilongos nga mao'y nag-establisar sa karon Villaflor's Clinic nga mao'y dangpanan kaniadto sa tanang mga Hilongosnon kung aduna sila mga balatian nga karon padayon nga giugmad ni Dr. Eli Villaflor. So wa pa nahimo nga mayor sa lungsod sa Hilongos si Mayor Titing Villaflor. Nag-alagad una siya isip hipi sa kapulisan sa lungsod sa Hilongos. Samtang nagsilbi siya nga mayor sa lungsod sa Hilongos sud sa siyam ka tuig gikan sa 1930 ngadto na sa tuig 1939. Sud sa siyam ka tuig nga pagtimon ni Mayor Inosentes Titing Villaflor sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Hilongos, ubay-ubay nga mga kalsada ang gibuksan paingon sa nakadaiyang mga bukirang barangay sa lungsod. Ang usa nga ni marka gyud sa iyang administrasyon sa natad sa pagbukas og mga kalsada mao ang pag-abli og pagpalapad sa kalsada gikan sa lungsod sa Hilongos
paingon sa barangay Bag-ong Lungsod kaniadto nga mauna ang Barangay Concepcion karon nga maoy nagapatukngod sa paglipang sa ekonomikanhong kalihukan sa naasoy nga barangay. Gawas sa mga kalsada, ang pinaka nitatak gyud sa pangan ni Mayor Titing Villaflor sa iyang pagpangutungdanan sa lungsod Silongos mao ang gitawag kaniadto og Little Panama Canal. Ang Little Panama Canal mao ang sapa nga gikan karon sa Jerstram ngadto nasubay sa kilid nga bahin sa Children's Park lahos na kini ngadto sa kadagatan sa Barangay Puntod. Sud sa iyang tutok ka mga termino, isip amahan sa lungsod Silongos na kumpleto ang proyekto nga Little Panama Canal. Usa ka dako nga proyekto sa infrastruktura sa lungsod Silongos nga way bisan usa ka dako nga gipagawas ang panudlanan sa lokal nga pangamahanan niini. Sanglit ang mga ligoy sa pagbayad og buhis nga mga manindahay sa merkado publiko sa lungsod Silongos ang iyang gisangunan sa pagbugwal sa lapok og yuta aron nga matigayon ang trabaho sa Little Panama Canal. Ang katayuan sa mga proyekto mao nga makadiretso na sa merkado publiko ang mga sakyanan sa kadagatan sa mga mananagat og diretso na nila nga matumod ang ilang mga kuha nga isda ug di na kini moagi pa sa kamot sa mga tao nga mag-apil-apil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Sa tuig 1937, lain sab nga building sa karaang merkado publiko sa lungsod ang gipabarog ni Mayor Titing Villaflor. Samtang lain sab nga gitutukan ni Mayor Titing Villaflor atol sa mga katuigan sa iyang pangtungdanan mao ang pag-promote sa paugnat sa kusog nga gikahinusan gyud pag-ayo sa mga hilngosnon ug kana mao ang boxing. Sa mga tuig nga siya ang nagduma sa lungsod Silongos, natigayon ang labing una nga promosyon sa boxing dinhi sa lungsod ug gani ang ikaduhang andana sa munisipyo sa lungsod kaniadto ang temporaryo nga nahimong boxing stadium atol sa maong mga katuigan. Samtang nito mausab ang mga hilngosnon nga adunay mga tagagsaong abilidad sa pagigsinuklian og kinumo ibabaw sa ring. Agi pagtamod o pagtahod sa legasiya nga gibilin ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lungsod Silongos, ang kalye San Isidro sa Barangay Eastern Poblacion ang gihingan pahinungod kaniya og opisyal kini nga gihinganlan og Inocentes Villaflor Street. Si Mayor Emiliano Melgaso, mas naila sa mga hilongosnon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga Grand Old Man sa lungsod sa Hilongos. Siya ang usa sa mga lider sa lungsod sa Hilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nakadaiyang mga proyekto sa infrastruktura ug mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit, siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Hilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahona. Si Mano Emil dili gyud lumad nga Hilongosnon. Sanglit, si Mayor Emiliano Melgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibukbo ang iyang tanang abilidad. Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Melgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947 og nga nag-alagad siya sud sa kapinton kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road, pagtukod sa nakadaiyang mga tunghaan labi na ang mga National High School sa mga barangay, pagsimento sa kadalanan sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos, pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS, pagsugod sa trabaho sa tugpahanan, pagdevelop sa atong patalan, pagbutang sa diki sa salog ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pagkadto-adlaw nga panginabuhi sa mga Hilongosnon. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mao na ang kahimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Hilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan ug natapos atol sa pagpangalagad ni Mano Emil mao'y nakapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod.
Og mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga lider sa lungsod sa Hilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Manong Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Hilongos karon. Nyatong sayo nga bahin sa dekada 90 sa dihang gisugdan ang paghingan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos sa mga pangaan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa ligasiya nga gibilin ni Manong Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Manong Emil, nahukman nga ipahinungod sa pangan ni Manong Emil ang ospital sa lungsod sa Hilongos sanglit kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Manong Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Hilongos. Ang mga lider sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod niadtong 1992. Napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321, nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Milgaso o Manong Emil sa Wailalis mao'y nahimong sinungdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongos nun. Mahimong dili lumad nga Hilongos nun si Manong Emil Milgaso. Apan gumikan siyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Hilongos, iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibubo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Si Mayor Rinaldo Villaflores o mas naila sa mga Hilongos nun kanyadto nga si Manonaldo nahimugso nga usa ka lumad nga Hilongos nun nyadtong Enero 17, 1922. Og naminyo ngadto ni Basilisa Daguhoy nga usasab ka lumad nga Hilongos nun. Sawa pa siya mosod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Hilongos, nagserbisyo una si Manonaldo isip usa ka magtutudlo sa publikong tuhoan sa lungsod. Sa dekada 50, nag-alagad sab siya sa taas-taas ka panahon isip sekretarya sa legendary old man sa lungsod nga si kanhi Mayor Emiliano Milgaso. Og sa pagtapos sa termino ni Manong Emil, nisod siya sa kalibutan sa politika ug napili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos nyatong Nobyembre 8, 1959. Usa sa gibilin nga ligasiya ni Manonaldo o Mayor Rinaldo Villaflores mao ang formal nga pagsugod sa kaugmaran sa pantalan sa lungsod sa Hilongos nga karon mao'y usa sa mga nakapatukmod sa ekonomikanhong kaugmaran sa mahaltang lungsod. Sanglit kanya adto bisan man tuod og aduna nay mga bangka nga dipasiruan nga nagbihayan gikan sa lungsod sa Hilongos paingon dito sa Dakbayan Sugbo, apan dako pagkaayong suliran sa mga negosyante ang paspas kapag karga sa ilang mga kargamento nga itumod ngadto sa Dakbayan Sugbo ug ingon man ang mga pasahero nga pasanon pa sa mga sakop sa federasyon o mga porter sa karon nga panahon aron nga sila di na moubog sa dagat sa ilang pagsakay sa bangka. Sanglit, wa pa may pantalan kanya adto. Mga dagkong bato o mga boulders o mga batong mantilis ang ilang gikamada o nahimong pundasyon sa pantalan pinaagi sa pagtinabangay usab sa mga sakop sa grupo sa mga porter o ang mga sakop sa federasyon. Gawas sa uban nga mga proyekto sa infrastruktura nga gipadayon ni Mayor Naldo Villaflores gikan sa administrasyon ni Manong Emil, usa sa iyang gitutukan gyud pag-ayo ang butang nga duol sa iyang dughan nga mao ang pagpalambo sa edukasyon sa kabataang Hilongos nun. Sanglit sa wa pa siya mahimong mayor, usa man siya ka magtutudlo sa publikong tuhuan og diin siya mismo ang nakakita sa tinudnayan kahimtang sa edukasyon sa kabataan sa lungsod. Daghang kabataan sa lungsod sa Hilongos kaniadto ang iyang gimatuto o gipalig-on ang pundasyon sa ilang pagkatao pinaagi sa edukasyon. Butang nga sa maong mga panahon haskang lisura ang konon sa Hilongos nung bata gumikan sa nagkagidlay nga sitwasyon sa pila lang kabuok ka mga tungaan, pila lang kabuok ka mga magtutudlo ug ang pagkagaid usab
sa sagad sa mga pamilyang hilongos nun sa gapos sa kawadon nga niresulta sa pagkapugos sa kabataan kanyadto sa pagtrabaho aron nga sila makakaon. Inay nga mutambong sila sa eskwelahan nga makahatag pa hinuon kanila og dugang pamasanon sa gastuhan sa pagtunga. Gipaningkamutan gyud ni Mayor Naldo Villaflores ang pagduso nga mamahimo gyud nga usa ka National High School sa kaniadto Hilongos Municipal High School. Hasta makapilya siya nagsige og sunggal sa mga dagkong leader sa distrito, ingon man mga leader sa probinsya sa Leyte, aron nga mapasar ang usa ka balaod dito sa balay-balaoranan sa kauluhan og sa ingon magahinaan gyud kini og igong pondo matag tuig gikan sa nasudnon nga pagamahanan og mapalambo ang hutong sa edukasyon sa lungsod sa Ilongos. Og tuod man nagbunga ang iyang tanang makahago og paningkamot. Di na maiha pa kung pila ka mga Hilongos noon nga kinabuhi ang nautro ang dagan. Dumikan sa pag-angko nila o kinaadman gikan sa kaniadto Hilongos Municipal High School, nahimong Hilongos National High School, nga mauna karon ang Hilongos National Vocational School. Atol sab sa iyang panahon, nilipang pag-ayong paugnat sa kusog sa lungsod sa Hilongos, nga nakahatag og kagayunan sa mga Hilongos no atleta nga ikapakita ang ilang talagsaong abilidad sa nagkadaiyang natad sa sports. Usa sa gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongos nun, sukad pa kaniadto hangtod karon, mao ang sport nga sinukli as kinomo kon boxing nga sa panahon ni Manonaldo nahatagan gyud og igong pagtagad. Mayor Marcial Alfante Cubio nahimugso niadtong Mayo 22, 1916 sa magtiayong Pedro Cubio og Siriaca Alfante nga usa sa mga unang tulo ka pamilya nga malinaw na nimuyo kaniadto sa sitio Kaliwanan nga karon Barangay San Juan sa lungsod sa Hilongos kuyog sa mga banay nga Riña ug Riuma. Napili siya nga mayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1970 hangtod sa tuig 1979. Apan sa wa pa siya nisud sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Hilongos, naglatay-latay ng daan sa iyang dugo ug sa iyang kaugotan ang kinaiya sa pagserbisyo alang sa ikaayo sa kinabag-an. Natapos siya sa iyang edukasyon sa Baybay National School kun banas kaniadto o viska sa kasamtangan karon nga panahon sa kurso nga agrikultura. Sanglit, bata pa lamang siya, nahigugma na siya sa pagtikad sa yuta gumikan sa ang pag-ugmad sa banika ang iyang namatan og buot gumikan sa mag-uumaman ang iyang mga ginikanan. Atol sa administrasyon ni Mayor Emiliano Milgaso, nagsilbi siya nga municipal agriculturist sa lungsod sa Hilongos ug pagkahuman natudlo sab siya nga assistant provincial agriculturist sa 4th Congressional District sa probinsya sa Leyte. Sa susama nga dekada, nisod siya sa kalibutan sa politika isip usa sa mga sakop sa konseho sa lungsod sa Hilongos. O pagkatapos sa iyang termino, nagapili siya nga mayor sa lungsod sa Hilongos ngadtong 1970. Apan dili lamang pagtikad sa yuta, pagatiman sa mga tanom o pulos kalibutan lamang sa agrikultura, nagtuyok ang iyang kalibutan. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan, ngadtong 1942, ana-ana sa hingkod nga panuigon si Marcial Cubio. Voluntaryo siya nga nagpalista sa armadong kusog sa nasod sa pagkasundao. O nakigubat siya sa mga Hapon, kuyog sa mga Amerikanong sundao. Nakabaton siya sa ranggo nga First Lieutenant sa Alpha Company o din dito sa Luzon siya nakigsinukliay og bala batok sa mga banyagang mga Hapon. Nahimo nga bulukon ang iyang kinabuhi atol sa gubat. Sanglit, ispoko ni mo na nga nisalga siya sa gira pila ka adlaw human ang ilang kasal sa iyang asawa nga si Leonarda Lamberti. Og sod sa kapin todo ka tuig, waig kita ni igdungog si Marcial Cubio o bisan unsa man lamang nga gamayng balita labot kaniya didto sa panggubatan. Sa hinapos na nga bahin sa ikaduhang gubat sa kalibutan, naambush ang iyang grupo dito sa Tarlac. Og diin, napatay ang iyang mga kaubanang mga sundao, samtang si Marcial Cubio, samaran sa iyang bitiis, human nga siya naigo sa pagpusil sa usa ka sniper sa mga Hapon nga ilang naengkwentro. Og nadakpan siya
sa mga Hapon. Usa siya sa kalibuan ka mga Pilipinhon o mga Amerikanong sundao nga naapil sa death march dito sa Kapas Tarlac. Apan naka-eskapo siya gikan sa death march. Human niya nga maka-eskapo gikan sa tino ang kamatayon sa makamot sa mga Hapon. Imbis nga muuli siya sa barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos, niabin siya sa mga gerilya dito sa Luzon o padayon nagigubat hangtod nga natapos ang gira niya tong 1945. Giingon nga sa iyang pag-uli sa barangay San Juan, maoy iyang naabtan ang daghang mga tao sa ilang panimay. Sanglit atol siya pag-abot, maumansap ang tapos sa pangadji nga gipahilungod alang kaniya. Gumikan sa ilang pagtuo nga napatay na si Marcial Cubio sa gubat. Sanglit wa gyud bisan gamayng balita sud sa kapinto katuig human nga siya nisalga sa gira. Human sa gira nibalik siya sa normal nga panginabuhi sa pag-uma. Og diin nagsilbi siya ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Samtang sa paglabay sa panahon, nagpatili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos ug atol sa iyang administrasyon, iyang gipadayon ang mga proyekto nga nasugdan na sa gisundan niya nga mayor sa lungsod sa Ilongos nga si Mayor Reynaldo Naldo Villaflores. Gawa sa maong mga proyekto, gipasagdahan niya ang programa nga nagsuporta sa mga mag-uuma ug ang pagpamuhi og mga kahayupan. Iyang giestablisar ang Swine Breeding Center ug ang Swine Dispersal Program dinhi sa lungsod sa Ilongos. Gipaningkamutan sab niya nga mahanay ug malimpyo ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos pinaagi sa pag-arrange sa mga stalls ug ang pagbutang sa mga public CR des merkado. Gimugna sab niya ang Municipal Planning and Development Staff nga maoy nahimong instrumento sa pagpahigayon sa cadastral survey sa tibok lungsod sa Ilongos ug ang pagpatitulo sa mga yuta niini. Si Mayor Marcial Cubio adunay dako kayong gugma sa kabataan ug sa iyang kagustuhan nga makita sa mga bata nga maghagwa-hagwa o magduwa-duwa. Iyang gimando ang paghimo sa usa ka children's park sa lungsod sa Ilongos. Nga hangtod karon, padayong naghatag og kalipay sa kabataang Hilongos noon. Sa mga lungsod sa Bagatang Kasadpan sa probinsya sa Leyte, bugtong ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay children's park nga iya sa lokal nga magamhanan sa lungsod sa Ilongos nga gitagana alang lang yun sa paghatag kalipay sa mga bata. Si Mayor Marcial Alfante Cubio atol sa panahon sa kamaskog pa sa iyang lawas nga makaserbisyo, iyang gipakita ang dako kaayong gugma sa nasod pinagi sa way ko kahadlok og saktong kaisog sa paglaban alang sa kagawasan gikan sa mga mananakop nga Hapon ug ang paghad sa dinunay nga paningkamot alang sa kabulahanan sa mga Hilongosnon. Mithi nga maoy gibaton sa usa ka tinuod nga lumad nga Hilongosnon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, ang makanan ba yung yuta kay na lupa ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and fashion. Look and feel like a champion with
Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Fletcher Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sa rinata sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calvi Canonay ug ingon man sa RV Fletcher Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ingita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kunta ka na ang Sunmax Solar. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Palihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong
nga Sabado sa buwan matag 1:30 sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humongaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gumugaway nga palibot, paspas ug nindot nga serbisyo. Aw, George sika ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka maawawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mo pahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyi part ang Rafael's Resort. Aduna sila ilapat yung wanang nga haom kayo sa bisan unsa nga okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigo, mga amiga, o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Abdik pa yun og maabi-abihon. Og tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ana himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Nangita ka bag di kalidad, nindot nga mga disenyo o pulido nga panimay, building o edipisyo? Ni ana ang tubag sa imong panghingnan part? Ni ana ang Kawad Construct! Kawad Construct! Napamatud-an na sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga disenyo o pulido nga pagkatrabaho nga edipisyo. Kawad Construct! Mahimo silang makontak sa mga numero sa landline 567-6833 or sa mobile phone number nga 0949-9929-106 o padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Garantisado nga nindot na ug pulido pa gyud ang pagkatrabaho kay Gawad Construct gud na. Gawad Construct. Nagsumong-sumong ka na ba o pinangita din sa lungsod sa Hilongos ug maabangan nga Flower Homes Apartment, Charles Dorm o di ba ka commercial space? Ayaw nakapikiha yung kagalingon guys. Ni ana ang tubag sa inyong gipangita. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Safe, limpyo, hamugaway, adunay privacy, presentable, ug accessible sa bisan asang dapit sa lungsod sa Hilongos. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0953-109-4210. Aron nga mahatagan og tubag ang imong mga pangutana. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Unsa pa imong gihuwat? Kunta ka na kay basig maunhan pa hinuong ka. Ang JC5 Space Rentals ana nagbase sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Kunta ka na ang JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Nangita ka ba og mga tao nga di lamang kay maantigo kundi eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo sa panimay or building? Muhimo og plano sa usa ka estruktura or edipisyo? Dili na problema kay naa na sa lungsod sa Hilongos ang Viterbos Architects and Plumbers. Viterbos Architects and Plumbers. Mo install sab sila og moayo og mga tubo o di ba ka pipe fittings of water supply, sanitation, heating or cooling systems. Way problema naa na sa Viterbos Architects and Plumbers.
Anaa lang sila nagbase sa Dan Captain de Bilbar sa Hadpa kun home along the paril sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong pagkisusi, kontak lang ang numero nga 0949-9929-106 o di ba ka padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbos Architects and Plumbers. Hey! Kapoy naglaba! Ayaw ka balaka! Kay na ang solusyon! Tuol ra kaayo! Laba day laundry siya! Oh, ay, 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 ay! Oh, ay, 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 ay! Hugaw na ang sanina Ayaw nagpagduha-duha Ihatod lang dayon diri kami na ang bahala Paspas nga serbisyo, di ka maghulat tugay Limpyo ug umot, preskong-presko kaayo day Labaday, labaday, barato ra kaayo, sulit yun day Kalidad na serbisyo, di ka magmahay Sa Labaday Laundry Shop Happy ka pirmi day This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM. Alas 9:56. Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo. Ako Mga igala, kumusta? Og maadtong good morning na po, Hilongos! ko wala na. Welcome, 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 welcome! Ikaw usa Sa sa lain na sa tutong panag-uban sa Tulumanon, haruhay ko og kali. ang inyong Tulumanon! Hilongos sa tulungsod, mga igsoon! Hilungos atong lungsod. Ko nga lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon, manggihunaon yung pangabagas, amahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan usab sa tong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Diha sa akong pagpalayo, Sa gihapon, tuman sa mga kini yung boss nga lagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga dili na bungoton. bungos mo. Pero pinarodi Fernandez na. Najib Montera Cubio, makigloyo goy pinanggahang takarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Mahal kong hinumos mo, ikaw ang akong instinct. Kabuntagon kay sulang kong Hilongos no nining adlaw mga higala nga Webes. Adlaw untaros mga ligoy. Adlaw Webes na oy. Pizza, oy. Wa na, pizza 26 na oy sa buwan mga gala sa Pebrero tuig 2026.
Kumusta itong mga suki nga mga tigpaminaw? Manginaw to nga nakamudiha karos ka piskay, kadasig man kamaya. Hindi pa nag-uban mga igala sa tulumanon ang inyong tulumanon. Hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Nawa na mga higala ang lugdong sa atong palibot. Oh, ni Banos na po kay Soran ang naglagiting nga kainit sa haring adlaw. Mao na ni. Anhi na. Sugod ng krimen. Anhi na. Ning baos ng mga dinaog-daog. Aray! Pero ito inita ron, oy, no? O na, dito sa ato, mga higalang kahimtang, ama o gyapon. Oh. Gisobay naman ning Shebert Paran kagahapong adlaw, diri mga higala sa ang atong kuan air conditioning unit. Purbida nakulbaan mako sa ilang gipamahayag. Ha? Naghisgot naman sa mga mil naman. Adios. Naghisgot naman og mga mil. Ay, adios. Maadong pagkadaot de kunos diferensya. Kastilano. Anything? Init mo lang. Anything. Ikaw, Doy. Apiki ka sa tuloy mo, Doy. Istrikto na naman ka personal nitong amigo Brad Pitt pata. Istrikto na personal. Kulbaan lang ito sa hay. Ay, Madson, good morning, Pastor Noe Montibon Mahait sa Yoke FM. Madson, good morning, Pastor. Ang sa imong tibok banay. Kumusta mga pastor? Lugay ko kita ni pastor na. Mingaw na ko ni pastor. Kiss to ilok pastor be. Wa nang samot na po kasino kang upaw-upaw. Sabi ko laki hay. Pero di pa kanto maklaro inoon pina Rodi Fernandez naman itong isura ron. Pina Rodi Fernandez. Oh. Boss Roberto Aquino, Madson, good morning ni mo da, Boss Roberto Aquino. Good morning na Jeb. Morning pod sa mga taga Purok Kalatsutsi. Watching from Butuan. Wala jo kadto gika na no, watching from Butuan. Lago ni Napita. Kasunod di mong uli dira Silongos, Boss Berto. Dadaan si Indoy padung, asa ka padung? Dadaan si Indoy. Ay, good morning ni Ma'am Minerva Regania. Ma'am Regania lagi. O kampo na jaron. Kalimot man ko. Nala. Alas 10:03 na mga higalas kabuntagon. Unsa man diretso tas istoryas mga pangdinag kong tao? Ha? Pastilan. Ambot na unsa naman ning atong katilingban karon oy? Ha? Wa nakatuko sabot sa dagan tong katilingban. Oh. Ni ay mga taong way apil, kusog mag-apil-apil. Maso ra ba mga igalang kurik? Mura ra bag kurik? Ha? Kisa may hambuti pasabot? Amiga ni Ma'am Minerva? Amigo ni ay? Aray! Ha? Mga ba ni ang ilang giingon mga igalang nga mga tao kuno nga kusog og 6 apil? Kung sa man ang kusog og 6 apil, og asa ko ng 6 adto mga apil-apil. Aray!
Pastilano. Abi man ako og nagpudzo na isang malinaw diris baybay. Nakalindasay pa di gihapon. Pastilano. Unya karon ding salida, una national pagkatod mga galang nga salida. Urbida. Murag action mo unta ning salida ha, pero nahagbong mas komedi. Nahagbong mas komedi. Mau ba ka rin dingatan o mga Grand Slam kag dinagan? Ha? Mau ba rin dingatan o mga Grand Slam kag dinagan o kay daog-daog? Ug mao man ganin ni resulta mga di na po lamang ko magara-gara gandagan magsige pa lang ko kapildi may nini po ko. Ay talaga oy. Ha? Mauwaw lang tamo angko og tagalitig nga duol ra man ko sa ato. Lalo. Ha? Kisa may ahong bote pasabot. Basig ikiha ko ini. Bugado ra man ni. Magbantay lamang ko, badlonga lamang ko nito ha, basig makiha ko ini mo kapriso na ho, no? Muduaw ka mo na ho. Pastilan. Paitag salida mga higala ining taong wa nakadoy lingaw, lazo-lazo pa mag-eleksyon, no? Lazo pa mag-filing mga higala sa certificate of candidacy, wa pa tingali nilingaw. Wa na po'y nakitaan nga mga titulo tingali. Wa pa'y mga jota tingali ibabalik siya. Aray! Oh, nagapil-apil sa lamang sila na ini mga higalang salida sa kuan, corruption kunuhay mga higala sa atong nasod. Haigod. Pero ang unod ba mga higala sa iyang mga pamahayag kagip kuan man ni na-interview man ni siya gahapon. Gani ato ipadungog karon ha. Tanawa mga higala og sod gawas ang iyang tinubagan, no? Unsa nga matang masa kini ang presentasyon ang iyang gipakita mga higala ining iyang suway nga pagduhig sa kredibilidad sa International Criminal Court nga idang gipakasama mga higalag usa ka barangay level. Aray! Na masuburnuhan ra mga higalag sinugbang saging. Ha? Ngayon ana ra kasayon ba, no? Ang ICC nga mamanduan mga higalas usa ka gobyerno. Di man ganing kamando ang gobyerno mga higalas ni Netherlands ngito ng ICC nga nas ilang tugaran kanang ICC ay Pilipinas pa ka ha? Good. Gidugtong ba? Oh, gidugtong ba mga galakik? Na time. Tanawa ko, ingon lagi sila. Timing is everything. Timing is everything. Timing is everything. Oh. Dili nga pang hagdawan ni Janing 18 ka mga Marines, no? Dili ra ba Marines tanan? Ang uban ini siguro tanod ra ni. Ha? Tanod ra ni mga galangan naglingkod og lawanit nga Marine. Aray! Ayo, sige jaga-jagaan man tani ini. Ha? Pastilan. Atong paminaw karon, atong tagsa-tagsaon mga gala pagpaminaw ang mga punto nga gipamahayag og kamo na ihukom. Kamo na ihukom basis sa tinubagan o unsa mga galay isang katujuan kay sa akong tan-aw nagkalipulisod mga katuin tao. Nagkalipulisod. Sa pangutana lamang daan mga higala og ang kwarta ba nga giingon nga $2 million gihatag ba ni ngadtos mga investigador sa International Criminal Court? Or mao ni gipanggasto nila dinhi sa ilang paglibot-libot sa ato sa ilang pag-imbestigar sa kaso mga galang crimes against humanity. Ang tubag masabot nga gihatag.
Sabot ko nung gihatag. Og gipanggamit sa paggasto sa ilang pagsusuroy din sa ato pag-imbestigar. Time pa ha? Ang mga balikbayan mauli magpailis og kwarta. Ang kita mo suborno atong pailis dandaan ang kwarta nga di magamit din sa ato. Aray! Ha? Uska balita ko tong kwarta nga dolyar. Don't tell me ay kog ing na money changer nga musukol og balik $2 million nga ilis diha. Aray! Don't tell me kog ing na. Nga dili ni ma-flag mga higala sa kini ang amlak. Sa kadako mga higala sa transaksyon. O giunsa man na pagbaon pagpauli sa ila mga higala ang $2 million nga ang limit sa pagsakay sa idro magdala kag kwarta 10,000 ramon. So nagbalik-balik sila sa ato. Jisa karon sunod na po ugma balik na po sila. Jis na po. Igod! Kini ba, this is an attempt mga higala to discredit the credibility of a credible institution. Hilungos atong lungsod. Pastilano. Anher ka takotob atong salida. Aksyon kunuhay gigamit ang mga Marines hintingog na rabag mga grupos mga Marines nga mga retirado, no? Matod pa nila matod pa sa mga retirado nga mga Marines. Adoro mo gamit na ng atong grupo. O mo intra mo og mga salida nga murag aksyon pero mahog og komedy. Adto mo gamit sa tong grupo. Makawas respeto mga higala sa uban nga mga sakop ining Philippine Marines nga ligdong ba. Ang bisan pas ilang pagretiro na serbisyo, nagtamod og nagtahod sa ila mga higalang gibarugang prinsipyo isip mga Marines. Porbida, oy. Mga nanga-dismiss mambuganing di ay ni. O doon ay panultihon nga tell it to the Marines. Exempted ning mga tawhana. Aray! Exempted ni sa giingon nga tell it to the Marines. Nga naman, dishonorable discharge man eh. Di man ni Marine, lawanit magitingali. Lawanit. Napa ba lawanit ron? Napatingali. Huwag natingali ka, Boss Mark Espaldo, may lawanit. Liman ka, atong basihan kuno sa pagtuo sa ilang mga pamahayag is that doon na kuno'y daghang mga media, daghang mga vlogger o doon ay ubang congressman ganito o nila. So kinahanglan mo to o bukunot ta? Unsa? Kuhaan na lamang tanin yung saktong kabuot. Aray! Wa magpasabot nga atong masilingan mo to o automatic mo to o punta. Binta, tingalig mo inyon kang birnis ugma kay mo to o katsupuguan. Hoy, besgod ron. Andaw ko ron mga ligoy. Hindi ba, daghan ba mga higalang mga lapso? O niya, ang iyang mga tinubagan is sud gawas. Pero sa pagsugod pa lamang diya sa iyang pagpanubag, matod pa niya, kining mga tawhana, dugay niya nakikitagbo na ho. Dugay na niya nga, nakikistorya na ho. O niya, I vetted them. Hilungos atong Kung sa lungsod. manang vetted, ijang gitanaw mga higala ang ilang mga ang katinuod sa ilang mga pamahayag. Vetted, gi-verify ba? Gi-verify ang iyang mga pamahayag. Pamahayag mga higalang dili pa to apidabit. Nga naman, wa man pirmahi. Og dunay gamayng lama sa kamatuoran atong ilang mga pamahayag, dili madawat. Ngano? Wahing pirma. Mura ra to putos buwan. Aray! Putos buwan.
buwan kay nagamit pagputos. Ang katuwa nga doon scratch. Pwede day na. Ha? Wa may hingpirma. Unsa time pa sa katapusan, sa dili pa ito paminaw nag-interview. Sa katapusan, unsa man, kinsa may atong ipangkiha? Ha? Masubject pa to sa kiha tong taga atong investigador sa ICC. On what ground? On what ground kuno be nga ato to sila magilang makiha og graph kung galing tinuod mga galang pasangil nga gitagaan ng regalo. Oh, graft and corruption. Ato to silang mapabalik din, he? Ha? Kisa ba ito makiha? Ay, nuna man gani makiha lagi ta. On what ground? Subject ni sila mga graft and corruption? Ha, igon? Pastila, no? Ganong nagsigit ang mga higalag katawa tungod kay makita mangod mga higala ang unsay klarong katuyuan ang paglawgaw god. Ha? Kana bang mura bang sa basketball bang halftime show ba? Oh, nindot na kadugduwa, salidaan ka mga higala o mga linagulo nga duwa. Oh, bayot versus inano. Oh, pang halftime ba? Pang halftime. Pastilo. Ang usag yun sa akong gingon, akong gituuhan nga, imposible yun kayong mahitabo. Kining mga kongresista nga iyang gipanganlan nga gipangtagaan kwarta, liman ka, ha? Binagbag. Pero ang naa dito sa kudak, malita man. Hay, ito uban kay. Namato pa din sa mga putos naman lamang kuno. Oh, mga putos naman lamang kuno sa mga bag nga, dili nimo sa pag-unag tubag nila, masabot nga ang kwarta to, ang ilang gidawat. Anybody in his reasonable mind, kwarta ka to. Oh. Pero dugay na, nainsa ka, hingdawat sila kwarta. Huwag may nakikita ka na hingdawat ang kwarta. Una, ang kining mga kongresista nga isang giingon nga gipangtaga ang kwarta for whatever purpose it may serve. Kinsa? Ang mga tao, mga galang, mga mortal nga kaaway Marcos. Aray! Mga mortal nga kaaway Marcos. Raul Manuel. Oh, Raul Manuel. Oh, Arlen Brusas. O si Franz Castro. Kining mga tawhana, mauni ang nagpa-impeach ni Bongbong Marcos. Unsa human isa taga ang kwarta. Unsa? Aray! O moingon mga galang isang mga insinuation nga dunay secret support kunong nadawat kini mga tawhana. Sa kadaghan mga galang mga kongresista nga pwede nimong iduhig ba? Kinisaldi ko, bunog naman ka doon eh. Permi naman yung paod. Mag-hisgot gani kag malita, equals saldi ko ka doon na. Mag-hisgot kag malita ang kwarta, saldi ko ka doon na. Oh, bunog na ka doon na, permi lang na paod. Pero in town, pangita mo lang mga tao like kung resista nga pwede din mo mapahid in corruption. Oy, kini pa ka matawhan ang mga leftist? Ha? Kini pa ka mga leftist? Nga bisa pagpagkanoon mo ng inasal, ikaw ang maipa-impeach mga kaini? Aray! Ha? Bisa pag-imo ng mga hikalang danog hubo-hubo. Bisa pag-imo ng danog mga hikalang bisan asan napita, tagaan mo mga kalingawan, lunghayaw, porbida, ikaw man ni ipa-impeach ka. Laining matawana. Kaya they will not rose from the ranks sa mga makabayan bloc, sa mga progressive movement. Dili ni sila mga gala mahimong nominee number 1, nominee number 2, nominee number 3, mas less mahimo kang nominee sa ilang party list.
kung dili ka hardcore mga galas ilang prinsipyo. No. Dili. Ha? Kanang abin-abin ra ka? Ha? Ining ilang party list aron nga mahimo kang nominee. Uy, kapoy na. Dili ka mga igala mo rose from the ranks ug di ka hardcore sa ilang prinsipyo. Mao nang wa katod sila makakita og laing mga kurisista nga pwede mga higalang kadudahan pa ba makaingon ta be. Dagway pa lamang daan ini oh. Ha? Bulingon na kaadto. Aray! Dagway pa lamang ini daan bulingon na kaadto dawat jud ni. Apanong ka kini mga higalang mga liptis? Lazo oras tinuod ka to din. Okay, luwa ko ha? Pero, pastilan. Kasi isa pang isuway mga igala o glikay paladzo ang isang kagalingon gikan ni Mike Dipinsur. Sa pangutana, who funded the Preskon? Club Pilipino ko tugod. Oh. Bisan gani mga higalag ator ka mapreskon og Julis no na kay gasto. Ha? Bisa mag-ator ka Julis Big Shop mga higalag magpapreskon o di ba ka Lulalos Big Shop. Oh. Ang huwam kas ilang lamisa. Oh. Mopalit mga tos ilang pa nagsamok-samok ko kas ilang. Mo gasto ka gatod. Pero on sa isang tubag, wa may nag-fund atong kuana kay katong ang gibang tawag sa preskon mga voluntaryo mo to hianto hintambong. Wa man ko gibang hatag. Insinuating nga wa sa mga higalay dili sa pareha sa uban nga magpatawag ganing preskon dugokon kay dunay ipaon nga kwarta. Mao man kadto na. Ha? Mao man na. Mabito na kalingawan sa ubang mga medyang white channel. Oh? Kanang mga preskon, mga higala sa mga tao nga dunay mga bagman, kana may nindot ang tuon. Sa guay klaro ang higala impormasyon, ang tuon. Oh, nga naman, naibagman. Pero for God's sake, magpapatawag ka preskon, doon na yun nailabing gamayng gastuhan ang abang sa lugar. Oh, maso mag-Children's Park ka nagpa-preskon nga way budget. Oh, Club Pilipino ko tugod. Mosugot kag taga Club Pilipino og magtungkaw ka dito imong hasolon ang ila mga higalang sit-up. Usa mula ka ora kas way kusmod. Mosugot kag taga Club Pilipino di ka kahapsak alho. Ha? Ini daso uli nimo di ka kahapsak alho. Di ka mabadyan og abang. Manila ko to. Abang gani mga taga Cebu, Manila pa ka ha? Oh. Agkaon ato. Sugamak si Jawa kita. Sa isang kunuhay nga pagpresentar nga dili sa kurap kunuhay. Wa kunuhay dyan gikurap ang mga nanambong sa preskon. Wa may gasto to preskon na. Highway gasto. Lugar hing sugot ng taga Club Pilipino mo adto ka. Ini balat. Wa ka sa kaunohon ang ambot maroy, no? Dinalian lagi tingali ni nga sarswila. Dinalian mga action comedy drama. Wa mao man ang script, dinalian man. Isuway mga igala pagsumpay ang iskandaloso nga flood control project ngadto mga igalas ICC nga rin ang Marcos. Wa manggod tay lalis ana og do na pa mga higalay mga lama bas kamatuoran. Ha? Kini Gus Bongbong Marcos, kini Gus si kuan si singa ani Martin Romualdez. Ug doon na lamang mga higalay klarong ebidensya ug doon na ba'y makatumbok mas maadso unta to. Kadto lang tas gutisa. Oh? Kadto lang tas gutisa mao to itong buktong paglaom pero pumilay pinugos man pud. Pinugos man. Mas labing maadso ug doon na mga higalay makatudlo ining mga tawhana kay aron nga balhog pud ni sila kay mao mangkutang kay mao sila.
Kahibaw ta mga igalag unsay ilang laro, mga maro gud eh. Ha? Mga Martin? Sakatin? Kahibaw na mata na nandaan, apa na nga ito yung kinanglan, ang konkretong ebidensya kay dili na kabarog skorte nga mo ingon ra ka nga, kahibaw na ko ni Mutin. Ebidensya na na. Nga mo ingon ra ka dito skorte, alam ka na nakin. Alam ka na nakin, Martin. Alam ka na nakin. Barog na na. Mabilanggos, Martin, ana. Ha? Mapanubag si Martin, ana, sa mga kawat, mga igalas, kwartas, gobyerno? Dili. Ang atong gibig klaro-klaro, purmida po ng pinugos, oy. Ha? Karolo, saldi ko, pirming kapaod. Oh, pirming kapaod. Di ato paminaon ha, kay murag hinggara naman eh. Ato sa lamang palotson ring mga ginagmay small business gamay. Aron nga ditso na ta kay mukos mood lagi si Manonestor Mama Puring basta di ka dungog eh. Ha? Manrapos ako sa singots agtang ko kay sinaw na. Hala, mubalik mata kay ato paminahon mga higala ang kini ang mga pamahayag sa tao mga naka Grand Slam og dinagan. Ug mao mang lagay ni resulta mga higalag mo Grand Slam kag dagandagan wa kay daog-daog. Hindi na pud lamang ko makapil-apil oy. Wala pud oroy. Kung mao ni dangatas taong si kapil din, purmida di na po lang ako. Bahala rin ko apil. Bahala rin ko record, no? Kaysa mangin-init na mga galaga, og asay, lami nga salida, musalida mo nga ito. Uy! Nala, ato sa ni palotson kini mga ginagmay small business. Mubalik pa tama lamang nini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan nayon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. May Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan.
Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, digo, lechon tray, mga taging-tingisista ug uban pa nga magginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party naa kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang muhimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Ang atong tukma nga takna alas 10:31 na mga higalas kabuntagon. Balik ta kay igsoonan sa to pamanag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon nga hilungos at lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usab hilungos. Welcome back sa itong papanag-uban kay igsoonan sa itong Tulumanon, ang inyong Tulumanon nga hilungos atong lungsod sa gihapon. Padayon mo na paminaw nyo boss nga lagan sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga mura ng Rudy Fernandez. Kaharuhay ko ang kalisod. Nancy Mutira Kubyo, makigdoyo kay pinangga hangtod ka ng untop alas 11 takna. Niining kabuntagon. Nga lungsod. Kabuntagon, oy, dinig adlaw mga higalang Huwebes, adlaw sa mga ligoy. Adlaw Huwebes, pizza 26 na oy sa buwan kay sunan sa Pebrero tuig 2026. Ikaw ang akong Good morning, yun ang architect Banban Flores. Ma'am Ann Ismael Barbosa Villijo, madong good morning ma'am. Good evening din dito sa San Diego sa California. Ma'am Mel Abergos, madong good morning. Tuman sa mga pangga. Kit Michael, uy kahong amigo. Ako ng classmates sa kinder. Mapasigaw ko. Tambong maghanis ilihir. Brad Pitt, Brad Pitt bata, klaro na niya. Ate na sihap na to. Mahal ko ikaw ang akong inspirasyon. Oh, Hilonggo, kumusta na ikaw karon? Mahal Matod pang Ma'am Minerva, Regania o Campo dire. Musalida magud gadson. Oy. Oh, lagi na yung ganyan. Mga tao mga kusog og 6 apil. Na ay 6 kusog mag-apil-apil. Shout out ko nooy ni Manok Kokok ang langgam sa tagabihon. Anong good morning na Manok Kokok. Wa ba kanay katunog og palmot. Hawa na po na malmot nga liron oy. Wa na malmot. Nahala, o arita mga igala sa atong kuan. Sa atong pagsubay ni ining interview gahapon na. Kamo na ihukom ha? Kamo ihukom. Basi mas idang mga tinubagan. No, ato paminahon ha. Sa Tulumanon ditoon ni nga Historicon sa Channel 5, sa News 5. Historicon kagahapon sa hapon. Ilamang na interview through video call si Attorney Levito Baligod. Attorney Levi Baligod. Ato paminahon be. An affidavit online, a joint affidavit supposedly made by the 18 former military men. Among, I think I saw it dun sa,
Paulo Duterte supporters website eh. Is this the same thing that you have? Kasi yun ang detalyado eh. It is also a puzzle for me, sir, no? How a supposed unsigned affidavit came out in public. It did not come from me. I Okay. clearly stated during the press conference that I will share only the affidavit of the 18 former soldiers After I have filed the proper complaint or referral to the Office of the Ombudsman. I remember that, sir. In fact, that's why I got surprised eh. But have you been able to peruse this one that came out online? Kasi it had so many details that we wanted to ask you about eh. Nakita niyo ba itong lumabas online? Is it the same one that you were talking about? Sorry, but I did not bother to compare what was told to me as an affidavit that appeared online with the affidavit in my possession. Hindi ko po kinompare. Okay. Mm-hmm. Well, Ay, di man ko matawag ng affidavit mga higala og wa nay pirma. Ha? Di na matawag ang affidavit og wa nay pirma. Scratch tingali pwede pa. Ha? Matawag pa nimo ng scratch og dokumento mga ilang way pirma. Pirmahan ito ng excuse letter kana pang affidavit. Ida. Stilan, oy. Ya, Mr. Six Appeal. Dili in town, sir. Oy. Attorney Topacio mo ko ng Mr. Six Appeal. Dili na ako, oy. Wa pag ko makapil-apil. Apeke magkonsir ni Idus. May ato balikan ang interview, be. okay, we don't know if it's the same affidavit, that's fine. But the military has discredited some of the details of your claims already. They said 2 of these 18 individuals were never members of the Navy nor Marine Corps. And in fact, most of those got dishonorable discharges. Could you respond to that? At Food Panda? Tanawa ang mga igala ang klase ba sa iyang tinubagan, mura ba og mahog ba nga mas credible pa siya ang iyang impormasyon kaysa record mga igala sa AFP? Mas nasayon pa siya sa background ining mga tawana kaysa sa record sa AFP? Hi, good! Be, In their affidavit, the 18 never claimed that all of them belong to the Marine Corps. 2 of them, in fact, in the affidavit, in my possession, claimed that they were former Army, no? Or they belong to the Philippine Army, not with the Philippine Marine Corps. And it is true that, in my knowledge, there is one former Marine who was dishonorably discharged because he was, when he served in the United Nations Peacekeeping Force as member of the Philippine contingent. isuway pa rin justify ang pagka football mga higala sa Marines. Klaro istorya, dishonorably discharged, football na. No amount of justification will do. Git football kas military. Bisa bang sa ahot tong kaadto sa akong gibuhat. Really, no? There is no amount of justification. He was asked by his officer to bring some food to the officers' quarters. And he obeyed the instruction of his officer. And then, meron kasing military checkpoint. And his vehicle was inspected and found some food inside. And he was arrested and brought back to the Philippines. And during the investigation of the complaint against him, the initial recommendation was for a demotion. But eventually, the Armed Forces of the Philippines Okay, yeah. came out with a decision to dishonorably discharge him. Magdakag pagkaon, ma-dishonorable discharge. O, di mo ito amigo na rin Scout Ranger. Gabi hapon ang silota, no?
tungod sa pagkaon, ma-dishonorably discharge ka? Kana ganing demotion mga igalas ranggo bugat na ka na oy sasa mga igala nga naabta ka si Poy nga nila pagkaon. Piya na po kaadyo oy. Ang taong mukaon nakasa. Aray! Be atong padazonon. Okay, I'm not really that interested in the specific details of how he was dishonorably discharged. Suffice to But that was your question, ma'am. I'm just suffice to say responding. that he was dishonorably discharged, and what you're saying at this point is there's just one because the Navy says it was the most. Navy says it was most of them that were dishonorably discharged. I don't think so. I don't think so. O, mas naman sa record ining mga tawhan na kaysa EFP. Ha? Kaladyo ra sa one og sa most of them. Kanang most of them di na maihap sa imong most good, no? Most of them kadaghanan nila. Kadaghanan mga galang imo itandi sa only one and only one. Lahi man kag folder tingaling gipunit. Ha? Asa man ta mo to? Ha? Sa institusyon mga igala sa AFP nga naghipo sa ilang mga record o ni Attorney Libby Baligod. Asa ta to? Sa naka-Grand Slam mga igala way daw. O sa klarong record sa Armadong Kusog Nasod. Aber? Dapon, oy. Maybe we can reconcile our record, no? I will ask the soldiers to confirm with me later on whether they were discharged or not. But the fact remains that they were members of the Philippine Marine Corps before, regardless of the nature or character of their separation from service. We cannot Mao na erase. yung ilang gibangkin. Dinhi ka na sila kuhan nga, Marines ni? Marines ni? Ha? Pero magkutisa ba? Di ni madali-dalig hudlat. Marines ni? Mamunta na panultihon nga, tell it to the Marines. Pero ingon ang mga retiradong mga Marines karon. Og na football day kuno ka, ato naggamit kuno sa pangalan nga Marines. Lawanit na lamang di ay kuno ka, oy! Lawanit na lamang ka! Ha? Kay wa man ka mga igala, magtamod og sa mithi og sa ethos. Kay kana mga grupo ha, doon na sila gitamod ba lang mga ethos. Doon na ba'y prinsipyo? Para ba mga Scout Ranger? Doon na yung mga prinsipyo. Mga Special Forces. Doon na sila kaugalingon, mga igala, mga prinsipyo. Isip mga elite forces sa ato armadong kusog. Kay dili ko na sila ordinaryo, mga higalang private. Oh. Pastila, no? Gigamit ka to nila, oy. Ha? Ambot mo na yung mga tawanan, nangabot ball po lagi ni. Namaligza lang tinalinig suka, no? Walang na gusto lang magtingalibay. Kapaingnan. Oh. Mahal na mag-uling baligza ron. Wala may uling bagol. Ato mga itong ipugos, oy. The fact or ignore the fact that they were former members of the Philippine Marine Corps. Well, sir, we Pero understand naman, sir. attorney, paano kayong how did you come about these people? 18 yan eh. Paano kayong nag-meet? Bekini. Did you approach them? Did they approach you? Meron kayong go-between? Paano po kayong nagkaroon ng ganyang Yun, saan affidavit? napagkatagbo? At saka, paano kayong lumabas ngayon in a press conference? Ang predicate po nito ay napanood naman natin lahat. We were all able to watch the statement of Master Sergeant Orly Gutesa. We know how he was treated by the Senate Blue Ribbon Committee. Tay Paragod, we know how he was treated. Sinsa naman ganing wa mo balik? Kaya yun sa man si Gutisa dito sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Giyon sa man siya? Gigaid siya? Ha?
It was an investigation and therefore it is nothing but natural nga mo question ka sa credibility mga galaong sa kabalin nito sa ijang mga pangangkon. Labi ba kay mga tag-as nga mga tao sa tilingban ang ija mga galang ibang tumbok kasud Martin Gutugod. O nahitabo pang Tinoo, di ka na kong pagkakpak na to. Kay si Jara mga galay mahimong yawi sa pagkabilangong Martin. Si Jara mahimong yawi sa Candados Presuhang Martin. He is implying nga gidaog-daog si Gutisa. Asa ka o? Minor mahumigo, Attorney Franklin Dong. Uy, bago rin ang abogado. Frank Utipay. Ato sa tapanundog kining baligod, Frank Utipay. Hay, taon. Ay! Aray! Ha? Ato ito panundog kining Frank Utipay. Utang buo. Bago pa mga kahing take-out. Ato ito panundog. Pastilan. Naminaw ko niyo samtang nag-inom kape. Bahala ko kay kliyente, Frank Utipay. Basta ato ko sa panundog kining baligot taon. Utang buo. Aray! Bahala pag questionable ng imo mga apidabit, Frank Utipay. Ang lalisono ng mga apidabit ablos. Bahala pag lalisono na. Utang mo ka sa panundog itang baligot. Ataw ka doon. Ataw ka doon. Pwede. Ito pa na zolo ni. Lagyan mo inom ron kapis, Franklin Dongong. And I was curious why. And therefore, I was able to ask a friend with the Armed Forces of the Philippines to make way for me to meet at least one or two former workmates, no? Or yung katrabaho ni Mr. Orly Gutesa with Saldico. October pa po yun. And from there on, I was able to speak with more than about 30 of former security details of Saldico. And eventually we all agreed that they have to come out with what they know with respect to the apparent theft of public funds going to several public officials. Bakit yung po nag-decide na mag-press con imbis na pwede nyo namang lapitan yung mga senators, for example, para ma-imbestigahan yung mga statement na sinasabi mo? Kana nga punto may ahong ato tagaan mga galag igong gibugaton. Nakabantay mo? Kinibang mga grupuha ba? Doon na ba kundi sila mga higalay gipang taral sa korte, gipang kiha? Ha? Doon na ba ni sila gipang taral mga higalas korte? Sa una, sige silang singal anang Saldico. Pagbalitan pagpagawas pang Saldico sa video nga ni balitan laban sang Sara. Hero na Saldico. Pero kanyan to, gipang himaraon Saldico, pero diha ba nakakihang Saldico? Wa. Ni Martin karon, diha ba nakakiha? Wa. Oh. Nining uban mga galang nga mga kursista nga nalambigit, doon na ba nakakiha sa ilang grupo? Wa. Pastilano. Presko ni noon, aw na daghan. Birada sa mga vloggers. Insinuation, mga galag, mga lain-lain nga mga butang, naay daghan. They are resorting to the court of public opinion. Ha? The court of public opinion? Mura Marcolita ba? Oh. I pronounce you guilty by treason. Siga. Musiga gahong upaw ini. Aray! Ha? O nag-isay pasabot sa treason de ko no, dili de ko no ang definition sa libro kundi generic term. Pagkapait. Ang
Isang katapusan nga rason karon oh, ijay palangkat to ijang kuan, ijang pamahayag sa Commission on Appointments nga hearing. Ingon sa nga wala na lamang ng atong ibigay ng KIG. Unsay ijang katapusang rason wa na kasilaing kuan ba? Wa na may generic. Wa na may kanang misunderstood. Misconstrued wa naman. It was a joke. Aray! Commission on Appointments hearing naman may it was a joke. Maybe you are a joke. There's a lot of doubt and a lot of actually ngayon tuloy-tuloy yung mga denial ng kung sino-sinong binanggit ninyo. May balak pa kayong pumunta pa sa Senate or House, for example? Alam niyo po, personally, na-observe ko naman ang ating executive, ang ating legislative, at napakahirap pong umasa no, sa mga institution na ito. Kaya po, minarapat ko na, as I said, I tend to cling on to whatever flicker of hope we have with these institutions. Kaya sinabi ko, magsusumite tayo sa ombudsman. Minarapat namin na ibahagi na kaagad ito sa taong bayan. Dahil hindi naman namin inaasahan na interesado ang Senado dito sa aming sasabihin. Hindi rin namin inaasahan na magkakaroon ng fair investigation sa House of Representatives kasi karamihan sa mga leaders ng House of Representatives ay binanggit nga ng mga ito. Sir, I understand what you were saying na ibang bagay makapapriso din ng ang Congress o nature ka ng at ang Senado, di character man. ng service Kurti may makapapriso. ng mga military personnel. But on the other hand, wouldn't it also affect their credibility as witnesses if most of them, as claimed, but this is the claim of the Navy, if most of them are dishonorably discharged, wouldn't that affect their credibility? Di ba, in courtrooms, isn't that also what lawyers look at and the judges look at when they listen to testimony kung ano yung background at ano yung kredibilidad ng mga testigo? Oh, that is too early for me to comment on that about credibility. Pero nakita nyo naman po, ang daming taga-media, ang daming taga-kongreso, ang daming taga-senado, naniniwala nga sila sa testimony ng mga convicts, no? Nasa pulungan na, pero pinapaniwalaan ang kanilang sinasabi. That is out of context. Drink That is out of context, no? fortified with Lahi, mamugutong ang kaso. Ang naman o ang taong gawas noon, imo pa witnesson, mga ikala, o imo pahatag o mahayag sa mga nahitabo sa presuhan. Yes, sir. That is the wrong assumption, attorney, because just because you were jailed does not mean you're there's a confirmation of wrongdoing there. We all know that testimonies can be fabricated, can be coerced, right? You as a lawyer should know that. But anyways, the reason I don't think it's too early to ask about the credibility because the claims that you're making are serious and wide-ranging. So, balik tayo dun sa question ni Abby, which is, how long have you known these 18 gentlemen and can you vouch for their credibility? Yes, I started meeting them in October. I vetted what they said. And that is why it took me about 3 months before I finalized their affidavit because I had to verify their statements with their other co-workers who did not come out as of this time. Attorney, nabanggit niyo si Orly Gutesa. Would you know kung nasa na siya ngayon? Kasi kahit sabihin na nag-retract siya, wala tayong formal retraction whether orally or in writing. Chinismis style ba? Of course po, no? Base lang ito sa mga It kwento may appear nga na mura ko nuhay ang tinoon, source ko ay pero galing din sa chismis ka to di ayo. Orly Gutesa na pinapirma siya na nagsasabi na pinilit lamang siya ni Senator Marcoleta at saka ni dating Secretary Mike Defensor para gawin yung kanyang statement sa Senado.
At kung Giparikan ko no si Ano po? Gutisa. Nani recantation mo man. Sa kanya. meron silang binanggit na isang abogado, wag ko na lang pong sabihin dahil parehong abogado ito ang nagpipilit sa ilan din sa mga dating sundalo na pumirma ng affidavit na inalabas namin kahapon. The same na lawyer na nagpipilit na pirmahan nila yung draft na affidavit na ginawa, no? Pero yung tanong po na kung nasaan si Orly Gutesa ay magkasalungat po yung na ibigay na impormasyon sa akin. Yung isa nagsasabi nasa ibang bansa na siya ngayon. At yung pangalawa naman ay sinasabi na nandito lang sa Pilipinas at pinakawalan na raw nila. Hindi ko alam kung sino yung nila. Sir, yesterday there was also an assertion on the part of the affidavit signed by these gentlemen and also by from your end to the effect that $2 million were turned over to Senator Trillanes for the use of the ICC investigators in the country. I'd like to ask if that money was supposed to be for operations of the ICC supposedly in the Philippines, or if they mean to imply that it was supposed to be some sort of a bribe. Kasi you also mentioned yesterday that it was that the ICC is guilty of graft and corruption for accepting the money. First po, I want to correct your predicate. There is nothing in the affidavit, and also I did not say anything that the $2 million went to the ICC. No, sir. I said Teka, ano. graft and corruption mga ICC. Naghisgot mo sa kwarta. Unsa mo wa mo ni maambot ko sa ICC ang kwarta. What I said was it was turned over to Trillanes supposedly for There was an implication, the attorney. use of Even the that. ICC investigators. Even with the 2 million turned over to Trillanes, nothing in their affidavit, and I did not say that during the press conference. But sir, I remember specifically you said you actually accused the ICC investigators of graft and corruption because of that money. No. Yes, sir. That's not the- We can review the. Sir, We can your life review is your life Yes, is on Facebook. Yes, Sir Edwin Gao, you can go over the press con and you will be cleared na ang sinabi ko, may mga ibinigay kay Sunny Trillanes na pera. I think, kung hindi ako nagkakamali, 2 beses sa kanyang opisina sa Quezon City. At kada linggo, tuwing nagmi-meeting sila sa Unit 8 or 9 na Polo Club Townhouse sa Makati, ay may dala na siyang bitbit. At sinasabi nila na binibigyan siya ng pondo para sa mga ICC. No? Kaya nga po, pati yung hotel accommodation nila ay binayaran ni Saldico at nakasaka ni Sunny Trillanes. Yung mga sasakyan na ginamit nila ay sasakyan ni Saldico. Yung po ang sinasabi ko na merong corruption, merong bribery na maaaring committed by the ICC investigators. And, if you look at just the affirm what I totality, said. But sir, that's what I was asking. So you did say nga na the ICC investigators may have committed graft and corruption. Yes. In fact, you know, even at bribery kasi kahapon tanda ko lang was graft and corruption. So let me ask you about that po. Actually, that's the root of my question. Were you saying that this was used for their operations in the Philippines or for them to take home as their bribe or loot? Kasi now you're saying bribe. yes, kasi Bribe lagi ko noon. Zaman wa maabot nila. Word today is broken. Every day, people juggle so many different tools. Just they are investigators, no? They are investigating, but they were wined and dined by Trillanes and the known political opponents of the person they are investigating.
Kaya po, Di rin hindi nagyutang po na ba may tabo? kwan yun, bribery, and even graft and corruption? Bakit ipapabayad nila sa ibang tao yung kanilang expenses dito? Sorry. So let's not play around with words, attorney. So first you deny what Ed said, which is that you were accusing them of bribery, and then now you're affirming it. Ano ba talaga? Oh. Are you accusing the ICC investigators of bribery and graft and corruption? Yes, that know is what? clear. They committed bribery, they committed graft and corruption. Okay. In the technical meaning of those words. Then why were you countering Ed before? That was his question, right? Anyway, Okay, let's let's move on. move on. Okay, The let's move on. premise- Where is the your premise evidence? of, That is a very serious allegation to make. And you said yesterday you had substantial evidence. So where's your evidence? And I'm not talking about the affidavit, because as we know, affidavits, especially when they're not signed, mean nothing. Where's your evidence? As I said, you await after I have filed it with the Ombudsman. And going back to the premise, as I said, I want to correct the factual premise of what Mr. Ed Lingao said a while ago, that the $2 million were given to the ICC. Wala po yan sa affidavit. Awa, lagi di ay. Palinawin lang natin. Sir, Meron but po you bang also dinala yung mga mentioned the ICC? 56 million pesos, if I recall correctly, you mentioned dalawang maleta with 56 million pesos Yasa, each batong converted ibahimog to $2 ipagkon million $2 that were turned over to Trillanes for the use of the ICC investigators? Hindi po. Did I hear you right But, that yesterday? You are basing your comment on what you claim as having publicized in social media. Di po ba? Na-unsigned yan? Sir, the 56 million was something I heard from you yesterday, and the two maletas, and converted Opo. to $2 million. Ito po yung sinabi ko exactly, no? Before December of 2023, Yes, sir. That's the one. okay, ay nagpapalit ang mga tao ni Zaldico ng 112 million equivalent to $2 million. At ang sinabi ni Mark Tiksay at saka ni Paul Estrada, pinaghahandaan nila ang pagdating ng mga foreigners. Wala po Nakarating po ba sa foreigner yon? Nakarating Ano po? po ba sa foreigner? Nakarating po ba sa foreigner yung pera na yon? Or kahit directly or indirectly? Wala pong sinasabi ang mga dating sundalo na nakita nila na yung 2 million ay inabot sa ICC investigators. Wala po yan sa affidavit. Well, actually, sir, my question kanina was ano eh. Kay Senator Trillanes. Alas 11 na My di ko question alas kanina 11. was with regard to the $2 million. Amigin. Sabi na rin itong idol. Pantok na ito na yung daog-daog. Yasa naman ito na ilang ipa ilis o dolyar. Gawa man na nila ihatag sa taga-ICC. For this last holiday hand in hand humanity's affection. Pantok na katod po din. So come heart of stone. Pati ikaw pa na ano, ugma na po po, noy. O sa man, tiwason patanay? Pagkatunan patanay, o saan malain lang bigan. Kamu na itiwasan na rin na YouTube. Ala, ugma na po. Stars to shine. Mayo ay mong himay issue board, soy. Ulog-ulogan po ko ni mo, Atty. Franklin Dongo. Igo na. Once unwinding. Forest are dancing. Sa ikaw panahon, nandun ugma na po po. Lapas ta, sa patas taga amigos. Sangan, mga galas kitibok, ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Topilanggaon, manggihuro na og pangabaga sa Mansa Lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa Satong Buutan, ngamahan sa Lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa.
Kini nga boss nga lagans kanginan ang inyong amigo nga way paglubad. Ang inyong amigong dili na bungoton pero mura na Ronnie Fernandez. Najib Montira Cubio. Manamilitong mo ingon. Ang katarong ug ang kangayan magabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Hilumos atong lungsod. Si Rene Idos. Sintri kaya pala. Ano man sir, sakto po rin panlasa. Ato na Minoy! Daghang salamat sa pagtubay. Ato na sila. Madong good morning Hilongos. Soar high! Hilumos atong lungsod.